Pawang mga ano lang ho ba, mga government contractors, meaning mga kontratista po sa government projects ang may prohibition, Chairman, hindi ba kasama yung mga mining companies? Kasi may report din po naman na mga nag-contribute na mga mining companies sa ilang pong kandidato na nakaupo ngayon, nanalo, national at saka sa House. Sir Ted, ang mga mining companies po ay nasa Section 95 letter B, yung mas nasa taas ng letter C, na bawal din sila magbigay ng kanila pong donasyon o kaya contribute. Pinatitingnan na rin po natin yan, yung mismong issue ng mga mining companies. Ang problem talaga po namin, wala pong problema sa korporasyon, madaling tingnan. Kasi kung may nakalagay na minerals, resources, o kaya mining corporation, o kaya naman construction company, kitang-kita po kaagad yun. Hindi na kita ma-explain pa yung mismong pang. Ang problema po namin, pag tao nagbigay, certain, siyempre, sa sobrang dami ng mga negosyante, hindi naman namin sino mga minero, o sino po yung mga constructor mismo ng mga tao, pero yung mismo company, napakadali pong i-pinpoint. Kaya, at least po, sana mabigyan din kami ng informasyon na itong mga taong ito, pakitingnan nyo yung pangalan, kasi ang nakalagay po usually lang, Sir Ted, ng DJ, businessman kasi. So mga ibang klaseng businessman yun, ay unless kilalang-kilala talaga na contractor sa pamahalaan yung naturang tao. Opo. Sir, yun po, sa mga mining companies, paano po kaya kung kayo po'y agad nang makapaglalabas, ano po, nitong mga kontratista, paano po sa mga mining companies na nag-contribute din po sa kampanya ng mga, ito nga po, lalo pat nanalo ho ng mga nakaupo ngayon in the Senate or even in the House? Ay, totoo po, kaamin din po yan, katulad ng ginagawa nating issue ng transparency. Sa public works, ilalabas din po namin, Sir Ted, sapagkat napansin nga po din natin na mayroong Section B doon sa 95 ng election code at kinakailangan tindihan din natin kung may mga mining companies at yan po'y pinasama na po natin doon sa departamento na nagkakaroon ngayon ng malawakang investigasyon. Okay, sige po. So, are you open para po sa sharing ng information ng ilang pong mga NGOs concerning po itong usapin po ng contribution ng mga mining companies, sir? Ay, opo. Kami po ay very open sa mga ganyang bagay. Yun nga po ang purpose kung bakit namin nilathala for the first time ang mga sosye dahil po hindi namin kayang sa amin lang sapagkat kakailanganin po namin ng tulong ng lahat upang sabihin sa amin, oy, bakit wala dito yung kanyang paggamit ng helicopter o may nag-donate ng ganito o yung mismo nag-donate ng nagbigay ng contribution, pwede siyang umangal mismo bakit ang pangalan ko hindi nalagay dyan samantalang nagbigay ako, nag-accomplish ako ng form para sa donasyon. So, yan po ang kailangan namin yung public sapagkat siyempre malilimit lang po kami, Sir Ted, kalimitan kung ano yung nasubmit ng mga dokumento at ika-counter-check namin yan sa ibang dokumento tulad ng submission ng media, ng dyaryo, pwede namin ma-counter-check at pinahuli na dyan. Pero kung wala po kami pagbabasihang other sources, mananatili po yun lang po yung dokumento na nasa amin at doon lang po namin babase yung aming investigasyon from within the document. Okay, sige po. So kami po'y looking forward po dito ho sa inyong mga reforma nga na ngayon po'y gustong ipatupad. Chairman, kayo ba'y nakasagot na sa Supreme Court sa petition po ni Atty. Macalintal? Dito po sa postponement ng barangay SK elections? Yung po 10 araw namin, kung di ako nagkakamali po, matatapos ng mga Miyerkules or Webes, ang Solicitor General po natin, ang amin pong nakalagang in charge sa pagsagot po naturang petisyon. At doon din po, I think meron din po kasi intervention na na-file, laban naman petisyon na na-file ni Atty. Macalintal, mukhang papasagutin po din kami o pinapasagutin po kami doon sa intervention na yon. Opo, kung sakasakali hubang dito manaig ang petisyon ni Atty. Macalintal, handa po ba kayo para po sa December election? Hindi po kami tumigil, Sir Ted, sa ating pong paghanda kasi sabi po natin, lalo na doon sa Project Management Office namin, na ituloy-tuloy na lang natin. Total, naandyan na yan. May budget naman tayo nakaandyan. Number 2, kung yung lahat naman ng gamit na kung sakali mapoprocure natin, ay magagamit pa rin natin sa susunod na, ano man, ang resetting sa November 2 ng 2026. Ang isa pa po, Sir Ted, maaari lang po na magkaroon kami ng issue problem doon sa kakulangan ng budget sapagkat remember po, Sir Ted, nagparehistro kami noong August 1 to 10, 10 araw lamang, and it resulted to a talaga ng pong blockbuster na 2.8 million na mga bagong dagdag na mga botante, lalo't mga kabataan, yung 15 to 17 years old. Siyempre po, nung binigay sa amin yung budget noong 2024 para sa 2025 BSKE ng December 1, ay hindi po nakasama yung pong dagdag na yon ng mga botante. And therefore, kapag po meron ka mga 2.8 million na botante, Sir Ted, magdadagdag ka muli ng mga presinto,
Pag nagdagdag ka ng dagdag ng mga guro, dagdag ng election paraphernalia, dagdag ng balota at mga yes. Opo, dagdag nga po ng gastos. O, sige po. So, Chairman, dito po sa paparating, halos ano na lang ho, no? More than a month, ito pong halalan sa BARM. Opo, unahin ko lang po ang katanungan dito sa gun ban na inyong ipinatutupad. Paano kaya ito, Chairman? Kasi meron pong mga miyembro ng MILF na hindi pa po nagbababa ng armas. Paano po kaya ito sa sitwasyon po ng pagpapatupad ng batas at yung pong peace and order issue? Nung unang nadinig po natin at medyo kinabahan po tayo, we will be very honest, na nagkaroon kami ng apprehension, mukhang magkakaroon ng problema. Pero simula po nung maipatupad namin, Sir Ted, yung gun ban, at mag-establish kami ng mga checkpoints, mukhang yun naman pong mga armadong grupo ng mga miyembro po ng MILF, ay nalimit naman po sila doon sa pag-iikot nila sa kanilang kampo. Hindi po naman sila lumalabas sa kanilang kampo, sapagkat regardless whether may peace process or wala, ipapatupad po natin siyempre yung gun ban at siyempre sa checkpoint, masasawata sila o maaaresto po sila. So far po, maayos na maayos ang pagpapatupad natin ng gun ban at saka po yung mga checkpoints. Wala naman po tayo na-apprehend ng mga yung sinasabi mga MILF forces na maaari ng baril dahil nga doon sa medyo nagkakaproblema sa issue ng decommissioning. Opo, sige po. So sir, dito po sa eleksyon sa October 13, ilang pong paano po ang inyong disposisyon dito sa pagtatalaga ng mga sundalo? Kasi meron din pong issue nga, di ho ba, no, ng mga turf dito, mga lugar po na hindi sila pwede doon. Paano yung mga presinto malapit po sa kampo ng MILF? Sir Ted, maganda po ang relationship natin sa MILF kahit po sa Bangsamoro Parliament. May open po lagi ang discussion natin sa kanila. At in fact, lagi nga rin po sila dumadalaw dito sa amin sa Commission Election para makapagbahagi kami ng mga ideas at saka po siyempre mga issue patungkol sa security. So, so far po, dyan po sa issue ng security at saka yung mga pag-deploy, hindi po namin kinakailangan magdagdag ng puwersa, ng mga puwersang naandyan na. In fact po, ang gagamitin namin na Special Electoral Board, kung sakasakali, Sir Ted, na may mga mag-withdraw tayo mga guro, kung ano man ang kadahilanan, sa pagsisilbi sa araw ng eleksyon ng mga miyembro po ng Philippine Coast Guard. Hindi na po natin ginamit ang ating pong PNP upang makapag-focus naman sila sa peace and order situation ng buong rehiyon ng Bangsamoro. Okay, sige po. Alam po namin, Chairman, na kayo po'y abala, no, patawad po. Ito lang po. Pwede ho ba ninyo maipaliwanag lang? Ito hong, sorry po, Chairman, ito hong paparating na BARM election, first parliamentary election po ito. Paano ho ba ang kanilang paghahalal? Opo, ilan po ang uupo doon sa parlamento at paano po yung hatian ng boto dito para maintindihan lang po natin, bagamat malayo ito sa atin dahil nga po ito po'y bahagi ng Pilipinas para maintindihan po ng mga taga-Luzon at Visayas. Maraming salamat, Sir Ted, sa napakagandang katanungan. Pero una po muna sa mga kababayan natin na wala sa Bangsamoro, napaka-importante po ang kauna-una ng Bangsamoro parliamentary election. Yan po ang pangako natin sa kapayapaan. Yan na po yung ating puprutas, ika nga, nung ating pong pinaghirapan na para maharating natin ang kapayapaan. Ngayon po, sila po ay merong parlamento. Para rin pong kongreso natin yan, kaya lang, parlamento sila sapagkat meron po silang chief minister, meron silang mga ministro ng iba't ibang ministry na kung saan yung chief minister at mga ministro nila ay kabilang sa mismong parlamento rin, members din ng parliament. At the same time, sila yung humahawak ng executive department, hindi katulad sa presidential form, iba executive, iba ang legislative. Ngayon po, 80 po ang miyembro ng parlamento. Sa 80 yun po ay 32 ang ihahalal na mga miyembro ng parliamentary district, parang congressman nila o parang mga konsihal at sangguniang palalawigan natin, meron po silang parliamentary districts, 32 po lahat yun. At meron naman pong 40 sa 80, so 32 plus 40, na yan po ay mga nominado naman ng mga partido politikal. Sa kasalukuyan, meron pong 7 na accredited na regional political parties ang maglalaban-laban para makuha yung 40 seats na yon. Paano po ang distribution? Sino ang makakakuha ng 40? Ang sabi po ng batas ng election code ng mismong Bangsamoro, kung sino ang may makakuha ng 4% of the valid votes cast, yung naiboto mismo para doon sa mismong political party. Halimbawa po, ang botante 2.3 million, ang nakaboto 1 million, ang bumoto sa mismong political parties, Sir Ted, ay 100,000. Ang magiging basihan ng 4% ay yung 100,000. So kung sino ang makakuha ng mismong 4,000 halimbawa doon sa 100,000 ay kanya lahat ang 40 seats kung isa lang ang makakuha. Kung dalawa po silang makakakuha ng 4%, dalawa po ang maghahati doon sa 40. Kung tatlo po sila, divided by 3 naman. So yan po ay 32 plus 40
At yung pong matitirang 8 naman, yung po ay ihahalal ng tinatawag na sectoral organizations. Wala pong halalan yun, mag-a-assembly lang sila. Mga kababaihan, meron sila bang organisasyon na accredited ng COMELEC, sila ay mag-ahalal sino ang ating representante. Yung kabataan, sino ang ating representante. Indigenous people, sino ang ating representante. 6 na sectors po yan na magre-representa doon sa 8 para po 80 lahat. Ngayon po, Sir Ted, nagkaroon kami ng problema at yan po ay issue. Ang issue, diniklara po na ang Sulu ay hindi na parte ng Bangsamoro. Ang ibig sabihin, yung mismong seats, yung upuan na allocated sa Sulu na 7, ay dapat sanang na-distribute doon po sa natitirang mga probinsya ng Bangsamoro. Subalit, naghintay po kami, Sir Ted, ng medyo matagal-tagal na ilang buwan, hindi po kaagad na ipasa yung batas, kaya nagdesisyon po ang COMELEC, proceed kami doon sa 25 lang of the 32. Sapagkat yung 7 naman, bahala na si Parlamento kung ano ang gagawin niya. Kung appointment, special election ba o bakante na lang. Pagka-desisyon po namin na gano'n, Sir Ted, bigla po kasing naglabas ang Bangsamoro ng batas na kung saan nire-reapportion nila, nire-redistrict nila yung buong Bangsamoro na makaka-apekto po sa timeline namin at kung sakaling susundin po namin sila, ay lalampas na po kami sa October 13. Kaya po nagdesisyon, pinanindigan namin, doon muna kami sa 25. May pangatlo at panghuling issue, Sir Ted. Meron po silang none of the above. First time sa kasaysayan ng eleksyon natin. Ano po yung ibig sabihin? Kung ang kumakandidato sa distrito, Sir Ted, ay 5 na kandidatong tao bilang district representative, ang pang-anim po nun ay none of the above. Ngayon po, may problema po kami, Sir Ted, doon. Anong problema? Paano kung manalo si none of the above? Sino ipoproklama ng COMELEC? Ni-research po namin yung debate ng parlamento nung ipasa nila yung batas. Wala po sa debate. Wala pong nagkaroon ng debate. Nung magkaroon po ng sa plenaryo, ni-research po namin, wala rin pong debate, Sir Ted, basta po na ipasok lang yung mismong none of the above. So, issue pong malaki yon. Mukha pong kakailanganin ng COMELEC na mag-interpret kung ano ang ibig sabihin ni none of the above. Pati po sa ano, Sir Ted, pati po sa partido politikal, meron din po silang none of the above. Ang tanong, paano kung si none of the above makakuha ng 50% halimbawa, tapos si partido politikal nakakuha ng 4%. Ibibigay mo ba yung buong 40%? Sa nakakuha lang ng 4% samantalang may none of the above na 50% ang nakuha. Okay, doon po kaninyo doon sa ano no, doon sa issue ng yung unang issue na naghintay po kayo pero late nang dumating ito. Hindi ba ngayon po yan ang ipinupukol sa inyong issue na bakit kayo nangingialam diyan? Kasi po, Sir Ted, automated po kasi ang election natin at hindi po tayo manual. Kung manual election lang po sana, Sir Ted, napakadali po. Ang problema po pagka po automated, i-reconfigure natin yung sistema. Sapagkat, Sir Ted, ganito po. Halimbawa po, merong 5 bayan ng isang distrito. Ang ginawa po nila, Sir Ted, at this is with all due respect, at hindi natin sinasabing mali, yung isang munisipyo, Sir Ted, ay nilipat nila sa kabilang distrito. And therefore, yung pong mismong ating pong ballot faces, yung mukha ng balota na sinimulan na naming imprenta, ay magbabago po sapagkat yung pong bayan na yun ay nandoon sa first district, ganun yung bayan na yun ay nalipat na pala sa ibang distrito. At the same time, yung pong aming sistema na kung saan yung machine, pag nagpadala ng result ay tatanggapin, ng nagko-consolidate ng result, ay hindi na po tatanggapin sapagkat certain nalipat na po yung bayan na yon sa kabilang distrito na kung saan yung bagong create na distrito na 7 ay i-appoint daw po ng ating Pangulo. Ito po ang pagbabago ng mga sistema na yon at pagre-reconfigure pati po ng balota, aabutin po kami, Sir Ted, ng 3 linggo hanggang 1 buong buwan. Sir Ted, election na po sa October 13. Hindi, in fact po, bilang respeto sa kanila, tumigil pa nga po kami sa pag-iimprenta ng balota 2 weeks ago para po alamin namin kung makaka-apekto yung mismong ginagawang redistricting at nalaman po namin na makaka-apekto. So, talaga po we have no choice but to proceed with the 25 instead of 32. Total naman po, Sir Ted, with all due respect, wala naman pong disenfranchise na mangyayari. Bakit? Ay yung 7 seats naman na yon, hindi naman talaga siya originally allocated sa natitirang probinsya. Ito po ay para sa Sulu. Kung tutuusin, dagdag na lang ito na representante sa bawat probinsya. Okay, sige po. So, kami habang